Magandang araw sa lahat ng aking mga kaguro, sa mga magulang at sa lahat ng mga mag-aaral. Ako muli si Teacher Lucy. Sana po ay magabayan kayo ng mga video lessons na aking i-upload. Alam kong sabik na kayo sapagkat tayo ay nasa ikalawang quarter na ng pagsasagot ng mga modules. Narito at tunghayan nyo ang mga videos. Huwag kalimutan ang mag-subscribe sa aking channel nang sa gayon kayo ay maging updated sa mga video lessons na aking i-upload. Quarter 2, Week 1 and 2, Filipino 2, Milk Base. Paksa. Paghihinuha ng pangyayari sa nabasa at napakinggang kwento. Patinig, katinig, kambal-katinig o cluster. Diptongo. Sabayan niyo si teacher sa pagbasa mga bata. Pagtalakay. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng personal na karanasan sa paghihinuha ng mangyayari sa nabasa at napakinggang teksto o kwento at makabibigkas ng wastong tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig o cluster at diptongo. Ang patinig ay tunog na likha ng hindi pinipigil na tinig gaya ng a, e, i, o, u. Ito ay pinakatampok na bahagi ng pantig na binubuo ng 5 letra ng alpabetong Filipino. Halimbawa, aso, elisi, ibon, oso, usa. Ang katinig ay binubuo ng 23 letra ng alpabetong Filipino. Ito ay B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, G, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Halimbawa, bola, candy, dila, fried chicken, gulong, halaman. Ang kambal-katinig o cluster ay ang magkasunod na tunog o ponemang katinig sa isang pantig. Ito ay maaring makita sa unahan, gitna o sa hulihang pantig ng salita. Ito ay kr, g, b, ks, br, p. Halimbawa, krema, globo, blanco, comics, braso, eroplano, katinig-patinig, mata, wala, gabi, kambal-katinig, cluster, tricycle, transportasyon, diptongo, patinig at malapatinig na aw at ay, bahay, ngiyaw. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang sumusunod na larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong karanasan na kaugnay ng ipinakikita sa larawan. Galingan niyo mga bata, maaring i-pause ang video. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Basahin at unawain ang maikling kwento. Tahimik at magkakalayo ang mga kinatatayuan ng mga bahay sa aming pook, kaya't nakakatakot. Higit na nakakatakot ang aming lugar kung gabi na. Bihira kang makarinig ng anumang tunog ng transportasyon na dumadaan, maliban sa tricycle. Isang gabi, papauwi na ako na wala sa aking plano. Madilim na madilim at hindi nasasaklaw ng anumang liwanag ng ilaw ang daan. Wala ring bantay kapag ganoong oras ng gabi. Habang ako'y naglalakad, may naramdaman akong kumakaluskos sa gawing likuran. Hindi ako makalingon sa takot.
Pilit kong binilisan ang aking hakbang. Ibig kong sumigaw, subalit ang kaluskos ay nasa gawing tagiliran ko na. Lalo kong binilisan ang aking lakad, kaya't ang tsinelas kong suot ay halos matanggal sa aking paa. Sa dakong unahan, may 2 bolang apoy na papalapit. Nginig na nginig ako. Halos himatayin ako sa takot nang marinig ang kanyang iyak. Meow! 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 Mga bata, natakot ba kayo sa kwento? Ano pala ang kanyang kinatatakutan? Isa palang pusa. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, sino ang nagsasalaysay? Ikalawang bilang, saan naganap ang pagsasalaysay? Ikatlong bilang, ano ang damdamin ng nagsasalaysay? Ikaapat na bilang, ano ang dahilan ng damdaming iyon? Ikalimang bilang, sa iyong palagay, ano ang nangyari sa nagsasalaysay? Galingan niyo ang pagsasagot, mga bata. Maaring i-pause ang video. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang uri ng mga pantig na may salungguhit. Isulat sa iyong kwaderno kung ito ay patinig, katinig, kambal-katinig o diptonggo. Unang bilang, bahay, ang may salungguhit ay. Ikalawang bilang, plano, ang may salungguhit ay p. Ikatlong bilang, apoy, ang may salungguhit ay oy. Ikaapat na bilang, klima, ang may salungguhit ay k. Ikalimang bilang, ilaw, ang may salungguhit ay aw. Ika-6 na bilang, elepante, ang may salungguhit ay e. Ika-7 bilang, tricycle, ang may salungguhit ay tr. Ika-8 bilang, bantay, ang may salungguhit ay ay. Ika-9 na bilang, susi, ang may salungguhit ay s. Ika-10 bilang, ngiyaw, ang may salungguhit ay aw. Galingan nyo mga batang pagsasagot, maaring i-pause ang video. Sabayan nyo si teacher sa pagbasa, mga bata. Basahin ang kwento, ang mga alagang manok ni Mang Nardo. Mahusay mag-alaga ng manok si Mang Nardo. Araw-araw niyang winawalisan at tinatabunan ng lupa ang dumi ng manok. Ayaw niyang magrereklamo ang kanyang mga kapitbahay na mabaho at marumi ang kanyang manukan. Pagkatapos maglinis, nakikinig ng drama sa radyo si Mang Nardo. Isang araw, habang kumukuha ng tubig si Mang Nardo, narinig niya ang kanyang mga alagang manok na nagpuputakan. Laking gulat niya, sapagkat nakita niyang nangingitlog na ang mga ito. Inilagay niya sa tray ang mga itlog. Masayang-masaya si Mang Nardo dahil marami siyang maibebenta sa palengke. Ang ibang itlog naman ay ibibigay niya sa kanyang mga kapitbahay. Hindi niya makalilimutang ibahagi sa iba ang kanyang natatanggap na biyaya. Nasiyahan ba kayo sa kwento, mga bata? Maaring i-pause ang video at basahin yung muli. Gawain sa pagkatuto bilang 4.
Sabayan niyo si teacher sa pagbasa mga bata at tandaan laging unahin ang panuto. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Batay sa nabasang kwento, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ano ang kakaibang katangian ni Mang Nardo? Ikalawang bilang, gaano kadalas niyang nililinis ang kulungan ng mga manok? Ikatlong bilang, bakit kailangang linisin ang kulungan? Ikaapat na bilang, ano ang ginagawa ni Mang Nardo pagkatapos maglinis? Ikalimang bilang, saan niya inilalagay ang itlog ng mga manok? Galingan niyo mga batang pagsasagot, maaring i-pause ang video. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sabayan niyo si teacher sa pagbasa mga bata. Basahin ang sumusunod na mga teksto. Gamitin ang sariling karanasan upang makabuo ng hinuha sa susunod na mangyayari sa sitwasyon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, mahilig kumain ng candy si Rose. Bumibili siya lagi sa labas ng paaralan. Sa iyong palagay, ano ang maaaring mangyari kay Rose? Ikalawang bilang, may pagsusulit si Liam kinabukasan. Sa halip na mag-aral, naglaro siya ng computer games. Ano sa palagay mo ang mangyayari kay Liam? Galingan niyo mga bata ang pagsasagot. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Punan ang mga nawawalang letra upang mabuo ang wastong salita. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa pagbibigay ng hinuha sa isang pangyayari, madali ko itong magagawa kung batay ito sa aking sariling. Galingan niyo mga bata, maaring i-pause ang video. Salamat sa panonood at aktibong paglahok mga bata. Asahan nyo, marami pa akong videos na gagawin para sa inyong lahat. Sana ay naibigan nyo at nakatulong sa inyong pag-aaral. Salamat muli at paalam!